Lagi, nakalimutan ko na lang yung termino nyo terminong ginamit mo. Yung nandoon sa mga batang tumatawid ng dagat o ng ilog para makapag-aral. May termino kayo dyan nabanggit o may katawagan kayo dyan na yan ba kasama rin sa ano kaya maapektuhan o mabibiyayaan itong pagtaas ng pondo Well, yes, opo. No, actually, yes. No, yung po yung tinatawag natin ng mga last mile schools. Yun, no, oo nga. Oo. sa Pilipinas. No, marami-rami rin po yan. No, ito yung mga wala talagang access sa kalsada, kuryente, no, yung mga maayos na mga daan, ano, medyo hindi talaga accessible, no, yung komunidad. No? So ito yung mga dapat talagang bigyan din natin ng pansin sapagkat diyan din talaga marami po tayong naitatala po ng mga problema and even drop out, no, sapagkat questionable rin yung kabuhayan even yung kanilang mga magulang, no, kasi kung nandyan ka sa ganitong uri ng komunidad, no, normally yung mga komunidad po niyan, yung mga GIDCA na tinatawag, no, yung geographically isolated, disadvantaged and conflict affected areas. So, opo, medyo yan po, ang daming factors, no, na kinakailangan po. Ang ano kasi minsan napapansin namin, yung mga bata hindi na sila umaalis ng kanilang lugar, yung si teacher na lang nagpupunta roon. Parang kung hindi siya mag-iisang buwan doon at para lang hindi na bukod sa makatipid, matututukan ng gusto, talaga isasakripisyo yung kanyang pamilya, no, na makita para lang yan